So, pinakilala ko sa inyo sino ang Panginoon na ating dapat sambahin at papurihan at kung bakit natin dapat siyang sambahin at papurihan. Ngayon naman po, tayo bilang tinawag at hinirang upang magbigay ng papuri at pagsamba. Ang tanong, what is worship? Ano nga po ba ang pagsamba? Worship in Tagalog is pagsamba. Ano ang kahalaga nito sa ating relasyon sa Diyos at sa araw-araw nating pamumuhay? What is worship? Brothers and sisters, the scriptures write with a great emphasis the importance of this act in our relationship with God in our everyday life. Pinapahayag po ng may diin sa banal na kasulatan na ang kahalagahan ng pagsamba sa ating relasyon sa Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Ibig po sabihin nito, pakinggan po natin mabuti ito. Ito po ay aking napatunayan. Ang taong hindi nagpupuri, nabubuhay sa pagkamuhi. Malalaman mo ang tao pag hindi nabuhay na natutong magpuri sa Diyos, marami siyang galit sa kanyang dibdib. Amen? At ang taong di sumasamba, nabubuhay sa pangamba. Ulitin ko po, ang taong hindi nagpupuri, nabubuhay sa pagkamuhi. Ang taong di sumasamba, nabubuhay sa pangamba. Mantakin mo yung nangyari sa akin kahapon. Lahat po ng mga nakapaligid sa akin, mga anak ko, manugang ko, grabe sila na nangangamba na sila, nagpapanik sila, habang ako ay nandun lang, pinagmamasdan ko ang galaw. Sinasinyasan ko sila, stand still. Huwag kayo mag-alala, kaya ko to. Palalampasin ko lang ito, hinga lang ako ng, i-regulate ko lang yung aking paghinga, just relax. Huwag kayo magpakita na nagpapanik kayo. Katawan ko to, alam ko to. No, pinagbigyan ko sila nung inandanan na yung sasakyan at talagang tatakbo na po kami sa ospital para sa emergency. Pero ako, ang posture ko, nagpupuri pa rin sa Panginoon at hindi ko siya kinwestiyon bakit nangyayari ito. At lalo ko po siyang gustong papurihan at sambahin dahil ito po yung aking nasa puso. Lord, lalo kitang sasambahin sa gitna ng kahirapang nararamdaman ko. Lord, lalo kitang pupurihin, pasasalamatan, dadakilain sa aking nararamdaman. Ito ang regalo mong buhay at ngayon ko naramdaman na kung ano ang kahalagahan ng buhay na pinagkaloob. Mararamdaman mo kapag ikaw, doon ka pansin, sabi ko, Lord, ganito siguro ang pakiramdam ng isang taong naghihingalo. Which is, alam ko po yan. Dahil noong 2012, nung inatake po ako ng cardiac arrest at na-declare na clinically dead at dead on arrival, ay alam ko na po kung anong hirap at sakit. Yung katulad ng naramdaman ko kahapon hanggang kagabi ng inaatake. So malalaman mo kapag naghihingalo ka, malalaman mo pag naghihirapan ka na parang namamaalam na ang huling hininga mo, yung sabi huling higit ng hininga. Alam na alam mo yan. And this is true mga kapatid. Kapag ikaw, ang puso mo ay sobrang pananalig sa Diyos at ang posture mo lagi nagpupulit sa pagsamba, hindi ka mangangamba dahil alam mong God is in control. Alam mong hindi ka pababayaan ni Lord. Sabi ko, Lord, marami pa tayong misyon. Hindi po dito magtatapos ang inyong lingkod. Lord, alam ko po na hindi ganun kadali ang manampalataya at manalig sa gitna ng nararamdaman ko. Pero lalo kitang pupurihin at pasasalamatan at hindi kita kukwestiyonin kung ano man ang inyong plano sa akin sa oras na ito. So, totoo po yun, ang taong hindi nagpupuri, nabubuhay sa pagkamuhi at ang taong di sumasamba, nabubuhay sa pangamba. And this is true. Kapatid, subukan mo hindi matutong magpuri. Subukan mong di nagpupuri at panay reklamo ginawa mo sa buhay mo. Lahat ng mga nakapaligid sa iyo, tsak kamumuhian mo. Lahat ng mga tao, hanapan mo ng pagkakamali. Lahat ang makikita mo, yung mga kahinaan. Lahat makikita mo, yung mga dapat mong ireklamo. At lahat questionable sa iyo. Amen? Subukan mo ang buhay na walang pagsamba. Ambon pa lang po, wala pang ulan o bagyo, takot ka na at may pangamba. Amen po ba? Kaya mga kapatid, napakaganda po ng sinasabi sa atin sa 1 Corinthians 10 verse 31. Mula po sa sulat ni San Pablo sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. 1 Corinthians 10 verse 31. Sabi, the fact is whatever you eat or drink or whatever you do, you should do all for the glory of God. Sa Tagalog, kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom, o ano man ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikakarangal ng Diyos.
Kung itutuloy ko po sa verse 32, ito pa po ang maganda niyang sinasabi. Huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Hentil o ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Kaya nga po kung tayo itinuturing natin ang bawat sandali ng ating buhay ay tanging sa pagpupuri at pagsamba, hindi ka magiging dahilan ng pagkakasala ng kapwa mo. Amen? Maging kalaban mo man o maging kasamaan mo man ng loob. O maging kaalyado mo man o kapanalig mo sa Katoliko o hindi. Kasi lahat pareho na ang lahat ng ginagawa mo ay tungkol sa pagpupuri sa Diyos. This sets a rule for Christians' conduct and apply it to this particular case. Doon sa binasa ko sa inyo sa 1 Corinthians 10 verse 31 to 32. Namely, that in eating and drinking, in all that we do, we should aim at the glory of God and pleasing and giving glory to Him. Ang ating mga gawain, mga kapatid, kabilang dito ang pagkain at pag-inom, ay dapat gawin upang luwalhatiin ng Diyos at makapagbigay ng kasiyahan sa Kanya. Ito po ang pangunahing prinsipyo ng ating pananampalataya at pag-uugali bilang mga Kristiyano. At kung lubhang mahalaga sa atin ang kumain o uminom o kung ano man ang ginagawa natin sa pang-araw-araw nating buhay, dapat maging mas bigyan natin ng pahalaga yung pagbibigay ng pagpupuri, pagpapasalamat at pagsamba sa ating Panginoon. Amen po? Because this is the fundamental principle of practical godliness. Tayo po'y tinawag for being God, sa buhay ng godliness. And the great end of all practical religion must direct us where particular express rules are wanting. Nothing must be done against the glory of God and the good of our neighbors connected with it. Ito rin po ang pangunahing prinsipyo ng practical na kabanalan na kung saan tayo tinawag at hinirang. Tayo po, we are all called for holiness. Dahil ang tumawag po sa atin na Panginoon ay buong kabanalan. Be holy because the God who called us is holy. Ika nga sa 1 Peter. Amen po. Ang dakilang layunin ng lahat ng praktikal na relihiyon ay dapat po magturo sa atin kung saan walang praktikal at tuwirang tuntunin. Sabihin walang batas-batas maliban sa pagsamba at pagpupuri sa Diyos. Amen po. Walang boundary mga kapatid. Wala pong hard rule. Walang dapat gawin laban sa kalwalatian ng Diyos at ang kabutihan ng ating kapwa ay may kaugnayan dito. Kaya marapat lamang po na anuman po ang ating ginagawa, ialay po natin para sa kapurihan ng Diyos. Kaya mga kapatid, no excuses na rin na kulang ang oras mo na gawin ito. Alam ko po, marami po sa atin ay sobrang hectic ng schedule dahil sa inyong mga gawain. Yung iba po nag-aalaga ng matanda, yung iba mga bata, yung iba naman kung ano-ano pong gawain na atas sa kanila ng kanilang mga amo. O kung dito sa Pilipinas, marami pa rin po. Amen po. Kahit naman po kami, kahit full-time missionary, marami rin po kaming mga gampanin sa araw-araw na buhay. Pero there's no excuses na kulang ang oras mo sa gawain na ito. Kapatid, 24/7 ang binigay na buhay sa iyo ng Diyos na binabantayan kanya at ng kanyang mga anghel. Marapat lamang na meron tayong oras at wala tayong dapat sabihin, ako, nakalimutan ko magpuri. Hindi ko na magagawa yan, mag-praise and worship sa Panginoon. Lahat po tayo dapat may personal prayer. Kung may personal prayer, meron tayong personal scripture time. Mas lalo, meron tayong personal praise and worship time sa ating Panginoon. Kaya wala po tayong dapat gawing excuse na kulang na ang oras mo para gawin mo ito. Sabi nga po, no? Whether you eat or you drink or whatever you do it for the glory of God. Na lahat ng ginagawa natin, katumbas ng pagpupuri, kasi may galak sa ating puso. Amen? Na ang puso natin, lifestyle natin, ang sumamba at nagpupuri sa Kanya. Yung pagmulat pa lang po ng ating mga mata sa umaga, sa ating pagtulog, pagmulat pa lang ng mata, pagpupuri at parangal na gumising ka pa. Amen po? So mga kapatid, ang definition po, what is praise? Ano nga ba ang pagpupuri? Marami po sa atin, alam na pa, ay mag-worship tayo. O magpupuri tayo. Pero ano nga ba ang kaibahan? Ano ang definition ng praise and worship? Yung iba na pagkakamalan ito as parehas lang. Ang praise o worship, ang pagpupuri at pagsamba. What is praise o ano ang pagpupuri? Sa English po, praise is giving honor for what God has done for us. Praise is giving honor for what God has done for us. Sa Tagalog, pagpupuri
ay ang pagbibigay karangalan at kapurihan, pasasalamat sa lahat ng ginagawa